Hello mga Mars! Welcome back to my channel, Karin Scoop Station here. Meron lang ako i-share sa inyo. Kahapon, si Maine Mendoza Ataide ay Instagram story for Mother's Day celebration. Una niyang ipinost, syempre of course, ang kanyang nanay. And then, sumunod ay ang kanyang mother-in-law, ang kanyang yaya Pepe or Pearly, and ang kanyang mga kapatid. Yun. At kahapon naman mga Mars sa Jeepney TV, tampok ang mag-inang Sylvia Sanchez and Jella Ataide for the Stars on Stars. Parang tribute na rin ito, parang ano na rin ito for Mother's Day celebration. Napag-usapan, marami ang pinag-usapan na mag-ina dito kung paano nag-start si Jella at ang kanyang nanay or mommy pala, sorry, natalakay rin dito na mas favorite ni Ma'am Sylvia Sanchez, si Arjo Ataide. Dahil siguro, yun ang panganay. Pero sabi nga ni Ma'am Sylvia Sanchez, may extra care daw talaga siya kay Arjo Ataide. At talagang sinabi pa talaga ito ni Jella na talagang paborito niya si Arjo kaysa sa kanila daw. Kasi nga naman daw, may paliwanag naman dito si Ma'am Sylvia Sanchez. Sabi niya, nung magkaroon nga daw siya ng launching ng Scorpio Nights, iyon naman yung taon na pinagbubuntis daw niya si Arjo Ataide. Siyempre, pinili niyang alagaan at palakihin ang kanyang eldest. Kaya nung ipinanganak si Arjo, nakatutok daw talaga siya kay Arjo. And marami daw nawala sa kanya nung time na yon na pinagbuntis nga niya si Arjo Ataide. Ayun na nga yung ilo-launch siya doon sa Scorpio Nights na ang mga kasama nga sana niya dito ay si Aga Mulak and Richard Gomez. Sabi nga niya, si Aga and Richard yun, Jel. Kasi lang, syempre, mas pinili niya na alagaan niya ang kanyang sinapupunan. Ayun na nga ang kanilang eldest ni Mr. Art Ataide. Ano daw yun? 1990. Pero malaki naman daw or sobra pa daw ang balik sa kanya. Kung nung year 1990, year 2016 naman, doon naman daw gumanda ang kanyang career dahil daw dito sa Please Be Careful With My Heart, si Jody Santa Maria and Papa Chen. Sino bang hindi nanood nun dati? Grabe, ang lakas talaga nun, ganda ng kwento. At feeling ko doon din naging close sina Aiza Sigera and Ma'am Sylvia Sanchez. And matatandaan ko sa Esperanza, madrasta siya ni Judian Santos doon. Ang papel niya doon ay kontrabida at talagang super effective ang kontrabida doon ni Ma'am Sylvia Sanchez dahil marami ang nainis at nagalit sa kanya ng mga fans. Every time nga daw na lumabas siya or makita siya public, talagang nagagalit sa kanya at may na-share din siya daw nung sila ay nasa Antipolo. Talagang muntik na daw talagang hilain ang kanyang buhok. Buti na lang daw naka-atras siya dahil galit na galit sa kanya ang mga tao na mga taong nandoon dahil nga doon inaapi nga niya si Judian Santos doon sa teleserye, pero hindi naman daw nagagalit si Ma'am Sylvia Sanchez, bagkos ikinatuwa pa daw niya yon dahil super effective ang kanyang pag-arte dito bilang kontrabida. At sa issue naman daw na ginugroom daw niya ang kanyang mga anak para makapasok sa showbiz, pinabulaanan lahat yan ni Jella kasi
wala daw naniniwala kay Ma'am Sylvia Sanchez na hindi niya ipinasok sa showbiz ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak kusang pumasok sa showbiz at talagang siguro bloodline, genes kasi ang nanay nila dito talaga sa showbiz nakapagtrabaho at nakilala at ngayon ay isang mahusay na artista at marami ng awards na natanggap. Like Arjo Atayde, dati naman niyang i-share na talagang si Arjo ay gustong-gusto talaga mag-artista at look ngayon na napakagaling na artista ni Arjo Atayde, and then si Ria din. And ang gusto lang naman talaga ni Ma'am Sylvia Sanchez ay kung gusto daw talaga nilang mag-artista ay kailangan lang daw nilang makapagtapos ng pag-aaral dahil para sa kanya importante ang education kasi yun ang wala siya. Kasi daw, pag hindi nga daw stable, paano kung hindi ka sisikat sa pag-artista, hindi maging maganda ang takbo ng karir mo sa pag-artista tapos hindi ka nakapag-aral, saan ka daw pupulutin? Kaya yan talaga ang rule niya, mag-aral muna bago artista. And then ngayon nga si Jella, una siya nakilala sa dancing, hip-hop, and then nga nakapasok na sa acting, sa senior high, and then ngayon high street. Kaya proud na proud si Ma'am Sylvia Sanchez at malapit na rin pala itong gagraduate ng college. And then, yun nga, bloodline talaga, kaya naging artista din ang mga anak ni Ma'am Sylvia Sanchez. And then, dun daw talaga humanga si Jella sa kanyang kapatid na si Arjo Atayde doon sa The General's Daughter, kung saan ay special child doon si Arjo Atayde na napakagaling umarte. Ang alam ko pangalan, Eli. Napanood ko rin yung ang galing talaga. Sa kwento rin ni Ma'am Sylvia Sanchez, nung nag-asawa na daw si Ria Atayde, ay talagang napilayan daw talaga siya. Kasi dependent nga daw siya kay Ria. Kasi daw si Ria napakatalino, maraming alam. Halos lahat na nga daw ay si Ria na ang gumagawa. Kaya sabi ni Ma'am Sylvia Sanchez, hindi nyo lang alam, napilayan ako. Sabihin, may nawala sa kanya kasi syempre, iba na ang priority ni Ria Atayde ngayon, ang kanyang asawa na si Zanjo Marudo. At sobrang na-miss nga daw niya ang kanyang dalawang anak dahil hindi na sila kompleto pagdating ng Sunday o mga ibang araw, hindi na buo ang kanyang pamilya dahil may kanya-kanya ng priority ang kanyang dalawang anak, especially Arjo Atayde, may asawa na, tapos congressman pa, and then ang priority nga niya, ang kanyang asawa na si Maine Mendoza, ganun din si Ria Atayde. Sabi nga ni Ma'am Sylvia Sanchez, ang Sunday daw ay para sa kanya. So, ang ibig sabihin, gusto niya magsama-sama silang kumain or kahit saan man. Basta yung Sunday, dapat siguro daw naka-schedule na yan para sa kanila. Sinabihan daw niya minsan si Maine Mendoza na pag sila ay nagkaanak, dapat daw dadalhin every Sunday sa kanila para maging close, kasi gusto daw mangyari ni Ma'am Sylvia Sanchez na kung gaano ka-close ang kanyang mga anak, ganun din daw sa kanyang mga apo. At yun na nga, hindi na daw siya ang priority ni Arjo Atayde ngayon dahil si Maine Mendoza na ang priority ngayon ni Arjo Atayde. At hindi naman daw siya dahil ganun talaga daw ang life. And then, isa sa mga tanong ni Jella kung ano daw ang maibibigay na payo ni Ma'am Sylvia Sanchez, yung greatest lesson niya na natutunan niya noong 20s niya. Ang payo lang ni Ma'am Sylvia Sanchez sa kanyang anak na si Jella ay wag daw itong mag-anak ng hindi pa stable. Although, hindi naman daw niya pinagsisisihan ang kanyang sarili na nag-anak ng napakabata pa. Pero yun nga, greatest lesson na i-advise niya sa kanyang anak ay dapat nasa 30s na daw dapat para yun daw ang pinaka-ideal age na mag-anak, and dapat stable and
Important, financial, stable ka rin sa financial. Yun ang gusto niya mangyari para kay Jella. Sabi niya, aminado naman daw siya kung gaano yung kulang ang time niya noon kina Arjo Atayde and Ria Atayde. Kasi nasabi daw minsan ni Ria kay Jella na napakaswerte niyo ngayon dahil natutukan kayo ni Mama. Kasi daw nung dati si Ria and Arjo hindi daw, kasi yun yung nag-umpisa na rin ang career ni Ma'am Sylvia Sanchez. Kaya naman bumabawi siya sa dalawa niyang anak na naging stable na rin siya. Kasi daw yun yung talagang nag-i-start pa lang siya na sabi niya hindi pwedeng matulog ng dalawang tulog na yung nakahilata ka lang, hindi pwede kailangan kumayod. Unlike daw ngayon, kahit natulog daw siya na ilang araw na walang ginagawa, kaya niyang gampanan or sustentuhan kung ano man yung pangangailangan nila. Dagdag pa ni Ma'am Sylvia Sanchez, kung siya daw ay nakapag-aral ng high school and college, baka hindi daw ito ang buhay niya ngayon or wala ang kanyang mga anak niya ngayon. Pero kung gugustuhin niya, mas maganda, gusto daw niya ang buhay niya ngayon dahil yun nga, dahil sa mga anak niya. Ang gusto niya pala ay maging flight attendant. Gusto rin niyang sana daw ay ma-meet ng mga anak niya ang kanyang ama, pero sa kasamaang palad ay balita nga daw nito ay wala na or namatay na ang kanyang ama. Yun na nga lang daw ang kulang sa kanya. Sabi niya, lahat nga daw ay pwede na niyang mabili, pero ang isa lang daw ang hindi, ang yung yakap ng ama. Tsaka isa din yun daw sa inaano niya na sana na-meet na mga anak niya ang kanyang ama or lolo nila. Kasi gusto ni Ma'am Sylvia Sanchez na ipagmalaki niya ang kanyang mga anak sa kanyang ama. Na-share ko na rin dito na broken family si Ma'am Sylvia Sanchez. And sa dulo ng video ay nagbigay ng mensahe si Jella at dito nga ay halos hindi na niya matapos ang mensahe para sa kanyang mama dahil naiiyak na ito. Bagkos na ituloy pa rin naman, sabi niya, thank you dahil number one person, ikaw ang number one person na naniniwala sa akin ever since. Wala ako dito sa showbiz kung wala ka. I'm glad to be your daughter. Sabi, dinugtungan yun ni Ma'am Sylvia Sanchez doon about sa showbiz. Sabi niya, oo, wala ka dito kung wala ako. Pero Jella, dugtungan ko lang, ako lang yung nag-open ng door sa showbiz. Pero the moment na hinakbang mo na ang paa mo sa showbiz, ay ikaw na yon. And sabi ni Ma'am Sylvia Sanchez, super proud siya sa kanyang anak. Ipaglalaban siya, mamahalin siya, papalakpakan siya. Siya ang unang fan na gagawin yun. At super proud siya sa mga darating pa na sa kung ano pang makakamit ni Jella Atayde. And sabi nga ni Jella ay nagpapasalamat siya sa genes dahil nga yun nga bilang artista ay magaling nga ang kanyang mama. Napakagandang naiyak din ako doon sa dulo. Yung nagbibigayan na sila ng mensahe sa bawat isa. Sana napanood nyo ito mga Mars. Visit nyo lang ang YouTube channel ng Jeepney TV. Doon makikita nyo at mapapanood nyo ng buo ang videong ito. Stars on Stars, Sylvia Sanchez and Jella Atayde. And that's it. Thank you for watching this video. Please like, comment, and subscribe for more scoops. Bye! Shout out Armenian!